everybody! Gaya din ba kayo sa akin na may mga alahas na naputol o nasira? If oo, tara, samahan niyo ako. Well, sa mga nakaka-relate yun ng mga momshies, minsan nahahatak ni baby yung mga kwintas, kaya sa nakikita niyo, ayan 2 kwintas ko yung naputol. At totoo nga mga mari yung mga chismis na kapag 21 karat ay nadideform, gaya ng singsing na makikita niyo sa video. At alam niyo ba na kahit 18 karat ay napuputol din? Depende din pala yan sa design. I-take na lang natin as an example dito sa aking bubble bracelet. Kaya sa mga nagbabalak na bumili dyan ng mga jewelries, dapat you have to take into consideration ang tibay ng design, hindi lang sa karat. Kaya tara, samahan niyo ako sa batha at ipapaayos ko itong mga nasirang mga jewelries. Let's go! At ayan na, dito po tayo sa Dimas Batha. Nasa Riyadh po tayo, opo. So ayun na nga, pinakita ko kay brother yung mga nasira at mga naputol ko mga alahas. Kaya sabi niya, it's either ipapaayos ko daw o ipapaswap. Yung dalawa sa upper ay akin po yan po yung 2 naputol at ito yung iswap niya yung sa baba. Kaya napaisip ako, sabi ko, pwede pala yun. Bali ang mangyayari niyan ay titimbangin niya yung weight ng alahas ko versus sa ipapalit niya. O diba, quits? So nagdagdag lang ako ng konting amount kasi medyo mas mabigat yung napili kong ipapalit kesa dun sa mga naputol kong mga kwintas. So okay na, move on na tayo. So dito naman ay pinatingin ko kay brother yung naputol kong 18 karat na bubble bracelet. 12 grams daw yung pagtimbang ni brother sa bracelet ko. Kaya sabi ko, try niyo maghanap ng ibang bracelet na sing size at sing bigat ng nasira kong bracelet. Kaya binigyan niya ako ng ibang mga designs ng bangle. Ngunit ayoko yung mga design parang hindi ganun ka-quality. Tapos yung mga bangle na nandun ay puro mga ampaw, which is ayoko. Meron doon magandang Cartier pero hindi solid, ampaw lang, kaya no. Ang ending ay pumunta ako sa mga jewelry repair shop at pinaayos ko na lang. Kaya ayon si brother, inaayos na yung bracelet ko. Usually nung last experience ko last year, nagpaggawa naman ako nung nasira kong alahas. Siningil ako ng 10. Tapos ngayon, siningil ako ng 50 reals. Kaya tawaran niyo lang, huwag kayo agad mag-deal. Pumapayag naman silang tumawad. On the brighter note, alam niyo ba na last year ay binili ko tong bracelet na to sa ay nasa 2,800 reals. Ngayon, alam niyo ba kung magkano? 3,200 reals na siya. So may kinita akong around 500 reals. Yun ay nasa 6,000 pesos kung i-convert sa Philippine money. O diba, walang lugi sa gold. Ayan na, tapos na tayo sa batha. Naayos na ang ating mga nasirang kwintas. Kaya tayo na ay magpapa-car wash. Gusto niyo pa ba ng kwentuhang gold? Alam niyo ba nung dumating ako dito sa Saudi Arabia noong 2018 ay wala akong idea about sa mga ginto. Then dun sa hospital na pinagtatrabahuan ko mga kasama kong mga senior, sabi nila sa akin, Nugra, bumili ka ng mga gold kasi magandang investment yan. Kaya napaisip ako. Tapos biglang boom, 2025, tumaas yung bintahan ng ginto. Eh syempre, labubo tayo, di ko pa rin mag-gets paano naging investment yung gold. Sabi nila, kasi habang tumatagal daw, lalong nagmamahal ang presyo ng ginto. Kaya ano namang pakialam po kung tumataas yung presyohan ng ginto, hindi ko naman ibebenta. Bakit ko naman ibebenta? Kaya ko nga binili kasi gusto ko. O diba, kaya hindi tayo yung mayaman kasi hindi tayo risk taker? O siya, ipapakita ko sa inyo ang presyohan ng mga ginto noong around 2 years ago, kumpara sa presyohan ng gold ngayong 2025. Ready? Okay, ready. Yung receipt na nabili ko noong January 2023, ang presyo ng 18 karat per gram ay nagkakahalagang 208 to 210 Saudi Riyals. After 10 months noong 2023, umakyat na ang presyo ng gold to 268 Riyals. Surprisingly, nitong May 2025, nagulat ako sa presyo. From around 3,000 pesos noong 2013 ay umakyat na to around 4,900 pesos per gram this year. O diba, ang laki ng itinaas ng presyo ng gold. Kaya mas mabuti daw na mag-invest into gold kesa naman itambak yung pera sa bank na hindi ganun kataas yung interest over time. And yes, opo, isa na naman pong road traffic ang nagaganap dito sa highway. Kaya friendly reminder po for everybody na mag-ingat po lagi at dahan-dahan lang po sa pagdadrive dito sa highway. Sa pagbibili lang po ng gold tayo magmamadali. O siya, ice coffee muna tayo. Coffee break now para overtime later, para more to buy golds later. Kesa naman i-shopping nyo sa Shein, dun na lang kayo ng gold.